Welcome to my channel, and this is your host Gab in this 10-minute Bible review. And what I'm about to show to you is this Holman handcrafted collection in the Christian Standard Bible 2020 text edition. And I'm gonna use Taglish, Tagalog, English for my Filipino viewers out there, because there's a lot of people using English in their Bible review, and it's time for me to use Taglish or Tagalog English to cater for my Filipino viewers who understands the Tagalog language and also wanted to be comfortable and to be understandable for my audience. So, bear with me please, at ito nga po yung atin pong Bible na sinasabi. Ito po ay Christian Standard Bible, updated ng Holman Christian Standard Bible. At ito ay single column na layout, personal size Bible. It means handy. At ito po ay nasa marble burgundy calfskin leather. Ayan, ito po yung Bible na ito. Ito po ay premium na Bible. Baka nagtatanong kayo anong diferensya niyan sa mga iba pong mga non-premium Bibles. Yung mga non-premium Bibles po natin madaling mag-chip off pag hindi po leather ang gamit. Kaya masarap din naman po na humawak ng Bible na leather. At the same time, the smell, nakaka-addict po iyan. Pagbago po talaga, ang sarap pong amoy ng bagong leather po na Bible. At the same time din po, makikita nyo yung design niya na may raised hubs. 1, 2, 3, 4, 5 na raised hubs. At naka-imprint po dito sa gold. Okay, yung CSB logos, Holy Bible. At yung kanya pong pangalan ng publisher at yung Bible version. Diba? Ang ganda in red. Okay? At makikita nyo yung marbly na kanya pong design. Okay? At stitched po yan sa gilid. Kita nyo po. Diba? Ang ganda ng accent. Okay, may siya po ay meron pong art gilding. Art gilding, ibig sabihin po niyan ay meron po siyang paint sa gilid na mala salmon ang color. Ayan, di ba ang ganda? Okay, para masarap po siyang basahin. You will feel that this is really a premium Bible. At the same time, meron din po siyang gold, okay, na margin dito po sa mga gilid po niya as an accent, as a design. At ang maganda po dito, ito ay hindi synthetic, ito po ay leather. Ang tawag po dito in Bible terminology ay edge line. Edge line ay ibig sabihin niyan nakakapit po yung text block doon po sa leather. Kaya kahit na ito po ay pihit-pihitin mo saan mang passages, kahit saan ka magbasa, anumang pong condition ng weather, ay makakasigurado ka na hindi mag-chip off at hindi po basta-basta po masisira itong Bible unless sadyain po ninyo. Kaya po napakaganda po nito. Ito rin po ay Smithsonian. Ayan, oh. Ibig sabihin tahi. Okay, tahi po yan. Hindi po yan nakaglue. Tahi po yan sa loob. Nakatahi yan dun po. Yung atin pong text block ay ginamitan po yan ng tahi. Hindi po ginamitan lamang ng glue. At ganoon din naman, makikita niyo po yung layout. Ito yung importante, syempre, yung layout. Sa Old Testament, Jeremiah, ito, makikita po ninyo yung layout na ito. Ayan, single column ang sinasabi po natin. At maganda pa dito, yung verses po niya are all in red. Kaya mamadali nyo makita po yung hinahanap niyo pong verse. At may emphasize po ito pag nagba-Bible study kayo o kaya nagtuturo kayo sa pulpit using this Bible. Maganda. Single column, maganda po ito para makita niyo yung context. Kasi akala po na marami po yung Bible po para pong collection ng quotations. Kaya maganda rin po na bumasa kayo ng Bible using a single column layout. Kasi itong single column layout na ito ay magpapakita sa inyo ng context ng Bible. Passage na inyo pong binabasa o tinuturo. At the same time din naman po naka-indicate din dito syempre yung mga tinatawag po natin pong topical subheadings. Ang topical subheadings, tatandaan po nyo, ay hindi po yan inspired word of God. May mga iba nagbabasa, for example, dito po sa New Testament, the dispute over greatness. Then a dispute also arose among them. Binabasa pa yun. Hindi po dapat ganoon. Yan po ay nilagay para po magkaroon po ng heading yung bawat pong mga perikope
Pericope, ano po iyon? Ito po iyon. Yan. Ito po yung sinasabi natin pericope. Ito po. Para po yung mga headings po ay magbibigay po sa atin po ng palatandaan ano po yung binabasa po natin. Okay, kung yan ba ay parable, story, ano po ba yan? Prophecy. So, yan po. At ang maganda pa rito ay meron pa po siyang tinatawag nating footnotes. Ang footnotes po ay importante to see kung ano po yung nasa original pong Greek. At ang maganda pa po rito sa footnotes is that, sorry, malabo, ay indicated po yung red. Kung anong verse, for example, ito yung verse na ito, meron po siyang indication po rito na red. So, madali nyo po makikita. Importante nyo na makita ito sapagkat makikita ninyo yung other manuscript, omit again, on other manuscript, omit which is given for you, verse 19. Ayan, makikita niyo po lahat yan dito sa footnote. Yan ay nilagay ng mga translators para po makita ninyo yung variation ng iba't iba pong mga texts sa original language na Greek, Aramaic, and Hebrew. At this is not a Catholic edition, meaning to say walang apocrypha or deuterocanonicals. Ito po ay Protestant Bible. So, meron po siyang cardstock, by the way. Okay, pag binili niyo po siya, nakasilid po siya sa ganitong paper lang. Okay, hindi naman ito leather or suede. Ganon din naman, meron siyang box. Okay, ito yung box niya. Elegant na box. Ay, isa pa pala na dapat niyo makita ay yung tinatawag po natin pong notes. So, meron po siyang ganito. 6 pages po yan. Okay? Ang notes ay maganda po ninyo na sulatan ng inyong mga favorite verses, salvation, doctrine na inyo pong pinanghahawakan, at ganoon din naman ay mga ready to go na mga verses para po to share the gospel or to prove the deity of Christ and also the doctrine of Trinity, etc. So, magagamit niyo po yan. 6 pages po yan dito po sa bandang huli. At the same time, meron din po siyang card stock na mga maps. Ang maps po ay hindi po glossy, kung makikita po ninyo. Okay? Ito po ay matte finish. Ayan, di ba? Ang ganda. Oh. Okay? Ganon din naman po sa unahan. Ang ganda po ng presentation niya. Not your ordinary Bible. Ganon din naman. Introduction to the Christian Standard Bible. Makikita niyo na dapat yung basahin to whenever bibili kayo ng isang Bible version to know ano bang klaseng Bible version ang inyong ginagamit. Yan by form-based or dynamic equivalence. Importante nyo malaman yan para makita ninyo kung anong priority na ginamit po ng mga translators. At ang Christian Standard Bible, as far as I can say, ay para po itong NIV 1984 edition. Para siyang updated edition ng NIV. Kaya kung familiar ka sa NIV 1984, you will be at home at Christian Standard Bible 2020 text. At you will really enjoy it because it is written in an understandable English language. Kaya kung gusto niyo po nito, please purchase it. At maghintay din kayo sa online. Makakita rin kayo ng mga medyo mura-mura na mga prices po ng Holman Handcrafted Collection. At nawan, kayo po ay nag-enjoy in this Bible review and nothing more to say but this a best Bible that I can read because of all of its features, and at the same time din naman po ay handy size wherein I can put it inside my bag. Okay? Yan, di ba? Alright. See? Hindi siya bulky. At the same time din naman ay ito po ay pwede nyo pong magamit sa pulpit. Okay? So you can open it, lay flat. Alright. Wow, beautiful, beautiful. Diba? At ito ay pwede mo pong magamit din sa loob ng classroom. Alright? So, ito po yung atin pong kabuuan ng review, and I hope that you enjoy it in Taglish edition. And again, this is your friend, your friendly neighborhood saying, God bless, and this is our 10-minute Bible review in the Holman Handcrafted Collection. God bless, and see you again in my next vlog.